magturo ako ng ibang paksa ngayon. At pinili ko itong paksa na ito, pinamagatan kong Biblical Cultural Mandate. Now, siguro yung salitang biblical, alam na natin, Bible, no? Yung cultural, ibig sabihin culture. Mandate, utos, no? Ano yung mandato? So, titingnan natin ito at para maunawaan din natin at alam ko simpleng maiintindihan naman natin ito sapagkat ito'y malinaw na itinuturo sa Bible. Now, gusto ko lang sabihin na sa bawat age, no? In every age, God's plan for the world has been the same. Ano yun? It has always been His goal to establish His kingdom throughout the whole world. Throughout the whole world by populating, no? Upang mag-populate o dumami ang mga taong titira na magiging loyal, righteous na mga mamamayan at who turn the world into paradise for His glorious presence. Nagagawin itong mundong nilikha niya na isang totoong paraiso, no, na ayon sa kanyang kalooban. So, papaano gagawin ng Diyos yan? Sa pamamagitan ng tinatawag na cultural mandate. Now, ang unang-unang cultural mandate na makikita natin ay doon sa Genesis. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. At sa New Testament, ito naman yung Great Commission. At yun din ay tatalakayin natin ngayon. So, siguro mas maganda pag-usapan natin para maunawaan natin yung ating paksa na Biblical Cultural Mandate. Tanungin muna natin, ano ba yung culture? Ano ba yung kultura? No? Yung culture, we use culture, the term culture, to describe anything that human being achieve. No? Culture is anything that human beings work to achieve. Ano man ang ginagawa ng tao, no? At ano man ang na-accomplish niya, nagiging kultura ito. Ito yung pinaka-simplest na definition ng culture. Ngayon, pero yung usapin ng culture, napakalawak yan. So, pag sinabi natin culture, ito ay may kinalaman yan, maaring sa bahay nyo, may kultura kayo sa bahay nyo na wala sa iba. Diba? O maaring kultura sa paraan ng pagtuturo. No? Iba-iba ang paraan ng pagtuturo. Yung nga sinasabi, bakit kami? Ganito ang paraan ng pagpapalaki sa amin ng magulang namin. Iba doon sa pagpapalaki sa inyo. Kasi may kanya-kanya tayong kultura. May kultura rin tayo sa ating bansa. Kung paano tayo gumalang sa nakatatanda at kung paano natin respetuhin ang bawat isa. Iba yung paraan ng Pilipino at sa paraan ng mga taga-ibang bayan. O may kultura rin sa tinatawag nating paraan ng pagkain, di ba? Merong ibang bayan na sa ibang bansa na hindi ko matandaan kung anong bansa yon na hindi nagjo-join yung asawa niya sa pagkain. Yung babae, siya ay nagsiserve. Pagkatapos niyang mag-serve, mapakain niya na yung kanyang family, saka lang siya kakain. So may ganung kultura na siguro sasabihin natin, napaka-weird naman nun, ano? Medyo kakaiba. Pero that is their culture. Minsan sa mga churches din, sa mga simbahan, may iba-iba ring kultura. May kultura ang SGCC, may kultura yung ibang church even within a Reform community, no? May iba't ibang mga pamamaraan. Pero yung mga pamamaraan na ginawa ng tao, no? Yung winork ng tao, inachieve ng tao. So, ulitin ko, pagdating sa kultura, iba-iba yan. Ang bayan natin, ang gobyerno natin, may maging yung sports, entertainment, music, sa iba't mga pagkain. So, yun ang kultura. Culture is anything that human beings work to achieve. So, the second question is this. What is the relationship of creation to culture? Ano naman ang creation sa kultura? Yung creation is what God makes by Himself. And culture is what He makes through humans. Now, kanina sinabi ko, anong mang na-achieve ng tao, yun ang nagiging kultura.
No, sigurado natin yan. Kaya nga, di ba, halimbawa, pag pumunta kayo sa Los Baños, susunod na lugar ay Bae. Pero ang basa doon sa Bae, B-A-Y, Bay. Dapat ang basa doon, Bay. O kaya Bay. Pero pagka mga taga doon, hindi nila binasabi yun. Pagka sinabi mo, doon po ako sa Bay o Bay, saan yun? Dapat sabi mo, Bae. No? Ngayon, bakit naging Bae? Why yun? Siguro, ang paliwanag lang natin, yung unang gumamit at bumasa nung salita yun, unang bumigkas, yun ang bagbigkas niya. Kaya, nung sinalin-salin na yan sa mga lahi, yun na yung gamit ng salita. Katulad ng salitang binyang. Binyang. Dapat nung binyan. Kasi wala namang G, di ba? Kasi nga nasanay na yung mga tao noon pa, binyang, kaya yun ang ginagamit na salita. So, naintindihan natin siguro, ganun ang kultura. Pero, alam natin bilang Christian, bilang mga mananampalataya, bilang nag-aaral ng Bible, na God is sovereign. Ang Diyos ay nasa taas ng lahat ng mga pangyayari. Kaya, pwede nating sabihin, labas doon sa paniniwala ng mga tao sa mundo, pagdating sa usapin ng kultura, that culture is what God makes through humans. So, inalaw ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito. No? So, creation is what God makes by Himself, and culture is what He makes through humans. Now, tandaan natin yan. May mga creation. Halimbawa, like sun, moon, the stars, they are not culture. No? Light and darkness, they are not culture. They are God's creation. Now, we cannot do that. God cannot make these things through us. Siya lang may gawa noon. No? Ano pa ba? Yung mga basic chemistry of the earth. Yung mga, tawag nito, DNA natin sa katawan. Hindi tayo, nadidiscovery lang natin yung DNA natin. Pero, sino ba naglagay nun? Ang Diyos. So, hindi yan culture. Pag sinabi natin culture, ito yung mga ginagawa natin. Nagagawa natin, na-achieve natin, at nagiging bahagi ng nakagawian natin. Yun ang kultura. Ngayon, punta tayo ngayon doon sa tinatawag nating biblical cultural mandate. So, nakita natin kung ano yung culture, nakita natin kung ano yung relationship ng creation sa culture. Ngayon, ano ba yung tinasabi nating biblical cultural mandate? Now, una, hahatiin ko sa dalawang bahagi. Una, tingnan natin yung kahulugan nito, and then titingnan natin yung pamamaraan. Ano ba yung kahulugan? The meaning and the means. The meaning, it refers to God's command that human beings expand His kingdom to the ends of the earth through the development of human culture. Through the development of human culture. So, yun yung meaning ng biblical cultural mandate. Ang verse natin dyan, Genesis chapter 1, verse 28. Be fruitful and increase in number, fill the earth, and subdue it. So, tandaan natin sinabi, be fruitful. No, magpakarami kayo. No, i-increase niyo, i-populate niyo ang mundo. And subdue. No, dominate it. Have dominion to it. So, yung salitang subdue, malalim yun. Ang ibig sabihin, ikaw ang siyang magro-rule dito sa nilikha kong mundong ito. Parang ang gamit ng mga theologian yan ay magiging ikaw ang vice-regent. Ikaw ang magiging vice-regent ng nilikha kong ito. So, yun ang trabaho, yun yung biblical cultural mandate. Now, you will recall, brethren, that when God created the world, the Garden of Eden was the only area that He turned into a perfect habitation for humanity. Hindi sa lahat ng lugar magiging perfect yung habitation. Doon lang sa Eden. Nilikha ng Diyos ang mundo, napakalaki ng mundo, pero yung Eden lang ang magiging perfect habitation at that time. So, ibig sabihin, labas doon sa Eden, mahirap mabuhay. No? Labas doon sa Eden, mahihirapang mabuhay ang mga tao. Pero doon sa Eden, nandoon ang lahat.
Andoon ang pangangailangan ng tao. Paraiso ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin lahat. No? Andoon ang mga puno. Andoon ang bawat mga pagkain na kailangan ng tao. Andoon lahat. Yun ay isang paraiso. Ngayon, ano magiging trabaho ng tao? Ang magiging trabaho ng tao ay i-improve itong mundo at palaganapin ang kagandahan ng Eden sa ibang lugar. No? Eh, ginamit na salita fill the earth. Hindi naman sinabi, fill the Eden. No? Hindi naman sinabi, fill the paradise. Kundi, fill the earth and subdue. So the magiging trabaho ng tao, yung kagandahan ng Eden, ay palalaganapin niya. No? I-develop niya. Yun ang magiging trabaho niya. It was humanity's job to improve and to populate the rest of the world, expanding the community of God's people and thus the place of God's glorious kingdom presence across the globe. So yung magiging presensya ng Diyos na espesyal ay hindi lang nandoon sa Eden, kundi sa marami, sa buong mundo na. So ulitin ko, ang Diyos, ang kanyang presensya nasa lahat ng dako. Pero meron siyang tinatawag na special presence. Napapandaan ninyo na ang sabi sa Genesis chapter 3 na ang Panginoong Diyos, lumalakad siya doon sa halamanan ng Eden, di ba? Sabi, sa dapit hapon, in the cool of the day, God walked in the garden. And therefore, yung special presence siya nandun sa garden. Wala sa ibang lugar. Wala sa ibang lugar. Nandoon lang sa garden. Ang trabaho ng tao, pagagandahin niya yung mundo. Gagawin niyang Eden ang buong mundo para yung presensya ng Diyos ay lumaganap din at yung presensyang espesyal ay mas glorious yan, hindi lang sa isang lugar, kundi sa lahat ng dako sa ating mundo. Yun yung sinasabi nating cultural mandate. No? So, yan ang trabaho ng tao. So, ang gusto ko sabihin dito, the cultural mandate centers on filling the empty world with people, forming communities, and transforming wilderness and wastelands into fruitful, life-giving places that reflect God's glory. So maging malinaw sa atin yan. No, mga kapatid, kasi minsan iniisip lang natin na nung bata pa ako, akala ko yung mundo parang Eden No? Hindi. No? Kasi minsan pag nagtuturo, medyo hindi naman masyadong naituturo ng maayos Kaya akala ko nung araw, yung buong mundo, parang Eden. Nung wala pa ang kasalanan. Hindi, mayroon lang isang lugar sa mundo na siyang tinatawag na Eden. At sabi nga ng iba, yun daw ay matatagpuan sa Iraq ngayon, na hindi na natin alam kung saan bahagi roon. Pero, nawala na yun, kasi dahil sa kasalanan ng tao. Pero yun ang trabaho ng tao. Papalaganapin niya ang kagandahan ng Eden para lumawak din ang pagdating at ang pagbaba ng presensya ng Diyos sa buong mundo. Paano gagawin ng Diyos yun? So, let's go to the means. So, the meaning and then the means. First is marriage. The marriage between male and female. Now, remember that. Marriage between male and female. So, sabi ng Genesis chapter 2, verse 24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. So that work of cultural mandate is true, first of all, marriage. But between man and woman. Male and female. Yan ang dapat na maging malinaw. Kasi, paano magpo-populate ang mundo kung walang marriage? Paano papapalaganap ang kagandahan ng Eden kung walang tao? Hindi kayang gawin ni Adan mag-isa yun. No? Naintindihan niyo ba? Kaya ba niyang gawing palaganapin yung kagandahan ng Eden? Siya lang mag-isa?
Hindi niya kaya. Of course, masasabi ko, si Adan na yata ang pwede nating isa sa matalinong tao sa mundo dahil nung panahon niya, nabigyan niya ng pangalan ng lahat ng klase ng hayop. Pero, hindi niya kayang gawing palaganapin ito. Kinakailangan niyang mag-multiply, maging fruitful. Kinakailangan niyang mag-populate sa pamamagitan ng marriage. Kaya nga yung marriage, from the very beginning, is between man and woman. The male and female. At ito isang bagay na hindi ko maintindihan bakit parang hirap na hirap intindihin ang mga isipan ng maraming tao sa ating panahon, sa modernong panahon ngayon. Para bang, napakahirap ba intindihin nun, mga kapatid? Na ang marriage ay parang sa mag-asawa, sa lalaki at babae. Bakit pinipilit na ngayon, sa panahon natin, na yan ay isang lumang pananaw? Yan ang mismong nasa isip ng Diyos sa simula't simula pa lamang . So, marriage is not simply about companionship or personal happiness. Though, ito'y kasama sa pagpapala ng marriage, na meron kang companion, merong masaya kayo, meron kang kasama. Pero, at its very foundation, brethren, ayaw nang gumalaw. Yan. Marriage is God's appointed means for carrying out His mandate to populate the earth with the image bearers who will reflect His glory. No, isipin natin dito yung pagpopopulate o pagpaparami ng tao ay pagpaparami ng mga taong ayon sa wangis ng Diyos. Yan, malinaw yan. Yun yung kultura na gustong palaganapin ng Diyos. Yun yung kultura na gustong mangyari ng Diyos, na lumaganap ang mga taong ayon sa kanyang wangis. Nagre-reflect ng kanyang glory. Nagre-reflect ng kanyang katangian. No? Isipin natin, kung nung unang panahon, andoon na ang mga mandarambong. Sigurado nating, hindi mangyayari ang plano ng Diyos na yan. No? Gusto ng Diyos talaga i-populate ito. And kaya nga sabi natin na indeed, marriage is directly linked to the cultural mandate. That's the reason why God created this relationship, is so that many will reflect His image. No? The world will be populated with God's image bearers, no? Yan ang dapat na maging malinaw sa atin. As I said, bakit directly linked yung marriage sa cultural mandate? Because it provides the structure for multiplying and filling the earth. And it establishes a family na as the primary institution na magtatransmit ng pananampalataya, ng value, ng vocation na ayon sa kalooban ng Diyos. At sinisafeguard nito yung future generations. Sinisafeguard nito yung future generation. And this is the reason why, mga kapatid, diba, lagi natin sinasabi, kung Christian ka, dapat na maging asawa mo, Christian din. Why? Why? It is not just because we want to follow the Lord, but because we want to contribute for the next generations. We want godly offspring. We want generation na magkakaroon ng mga image bearers talaga. No? At napakahirap niyang mangyari kung ang mag-asawa ay hindi mananampalataya. No? Ang isa. No? Mangyari yan. Sapagkat, siyempre, kung pareho silang mananampalataya, natuturuan nila yung kanilang mga anak ng daang tama, ng daan ng Panginoon. At ang possibility ay maging Christian din sila. At yun ang yung next generation. So, gusto nating yung future generation ay maging okay. No? So, yun ang una, mga kapatid. Pero, another means is not only marriage, but this. To work and to take care of His creation. Man was created, no, to engage in marriage, but not only that, to work and to take care of His creation.
So, to expand God's kingdom throughout the earth, the Lord took the man and put him into the garden, and what? Ito yung sabi. And put him into the garden of Eden to work it and keep it. Yung gamit ng salita, to work it and keep it. So, to work and to keep the beauty of Eden. Genesis chapter 2, verse 15. So, Adam, the first man, was created in order to labor in God's garden, and his wife was created in order to help him with this task. Okay? So, ang trabaho ni Adan, pangalagaan ng Eden, magtrabaho roon, bungkalin ang lupa, alaganapin ang kagandahan ng Eden, at ang katrabaho ng kanyang asawa, magiging assistant niya. No? Magiging katuwang niya sa gawain na yon. So, yun po yung purpose ng Panginoon sa humanity. So, we will labor on His behalf. Tayo ang magtatrabaho in behalf of the Lord. So, we must conclude that we are morally obligated to labor on God's behalf. This shows that labor was not the result of the fall. Kaya nagtatrabaho, kasi baka inisip nyo, alam mo, kakapagod na ang buhay, ano? Gusto ko nang magpahinga. Di ba? Tandaan natin, bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, nilikha na tayo para magtrabaho. We are created by God to work, to labor. Hindi produkto ng kasalanan ang pagtatrabaho. No? Nagiging nakakapagod na lang ang trabaho. Yun ang produkto ng kasalanan. Nagbibigay ng kapaguran, ng stress, ng maraming bagay. Pero yung trabaho mismo ay hindi, sapagkat yung trabaho ay nilikha bago mahulog ang tao sa kasalanan. It means, dapat actively na nagkukultivate tayo, ang tao, ordering and developing the resources ng creation. No? Ayan, sinulat ko, nilagay ko yata yan dyan. Sorry. It implies more than simply surviving on the land. No, it means actively cultivating, ordering, and developing, expanding the resources of creation for the good of humanity and the glory of God, and this naturally requires labor. This naturally requires labor. So, yan po yung creation mandate. No? Yan yung creation mandate na dapat maging malinaw sa atin. So, siguro yung point ko lang dito sa area na to, cultural mandate was originally simple creative command rather than a redemptive or restorative command. Human beings were to create more people through marriage and to create ordered society through labor. Tagalogin natin. No, yung cultural mandate is simpleng utos ito. Hindi ito redemptive, hindi ito pagtubos, hindi ito restorative o yung bang nire-restore, no? Yung isang bagay na may problema, no? 'Di ba? Usong-uso yung nire-restore yung lumang kotse o nire-restore yung lumang bahay. Hindi. Kundi ang trabaho na ng tao sa cultural mandate is magpakarami sa pamamagitan ng pag-aasawa, no? At gumawa ng kaayusan sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Okay? That is the simple thing about cultural mandate. Now, alam natin, yun ay bago mahulog ang tao sa kasalanan. So, prior to this curse on the ground perhaps madali sigurong bungkalin, no? Wala ang tao wala pang kasalanan, yung pagtatrabaho, maaring isang bagay na ini-enjoy talaga ng tao, no? Kasi hindi mahirap magbungkal ng lupa, no? Walang mga dawag, walang mga tinik, walang mga damo, no? 'Di ba? Pagka ikaw ay nag-aani o nagtatrabaho sa palayan, isa sa mga problema ng mga magsasaka ay yung mga dawag, yung mga damo, no, na siyang umaagaw ng sustansya na nararapat sana ay sa palay. So, yun, trabaho rin yun.
tatanggalin mo yon, aalisin mo yon, so nagiging mahirap. Pero noon, hindi. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, naging difficult ang lahat to meet this obligation to subdue the earth and to spread God's kingdom geographically. Naging mahirap. No? Kasi meron ng pag-aaway eh. Meron ng kaguluhan eh. No? May patayan na yung nangyayari. Yung unang-unang anak ni Adan ay mamamatay tao kaagad eh. Sino yun? Cain, no? Oh. Kaya ang hirap, di ba? Paano mai-spread out ang mundo ng maayos, ng may order, kung yung unang anak mo ay isang murderer? Pagkatapos, alam natin yung mga sumunod ng mga pangyayari, nandoon na yung si Lamech, no? Nagkaroon ng maraming asawa, sa kanya nagsimula yung pagkakaroon ng maraming asawa, hanggang sa sumunod na lahi, naging pagano ang mga tao, sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba na sa mga gawa ng kanyang kamay, at marami pang iba. So, paano na ngayon itong cultural mandate? So, ang tanong, how can it be accomplished? So, ang sagot natin dito, mga kapatid, ay, how can we carry out the creation mandate now that we live in a fallen world? The answer is only through great commissions. Only through great commissions. So, Matthew 28:18-20. Pakibasa nga ng isa sa inyo sa Tagalog. So, English or Tagalog, pwede naman. Para may ginagawa kayo, inaantok kayo eh. Okay, maraming salamat. Pansinin natin yung salita doon na make disciples of all nations. That is global. That is global. No? That is the world, no? To the end of the age. So paano mapufulfill tong creation mandate? Wala nang iba, kundi sa pamamagitan ng Great Commission. There is no other way to do that. You know why? Because we are sinners. Ang tao naging makasalanan, naging makasarili, hindi na magagawa na ang mundong ito mapopopulate ng mga image bearer ng Diyos. Ang kailangan ngayon ay Great Commission. So anong meaning yun? Let's define it and then let's give some implications. First of all, in terms of definition, it is a command to fill and subdue the earth with Christ's disciples. So nakita nyo? So, ang trabaho ng tao ay to subdue the earth. Now, how can it happen? It will never happen without this Great Commission. So, it is a command to fill and subdue the earth with Christ's disciple. Kaya mayroong Great Commission, kaya mayroong utos ang Panginoon na gawing alagad ng maraming bansa sapagkat ang gusto ng Diyos, ang mundong ito na kanyang nilikha, ang titira dito ay mga tao na mismong mga disipulo niya. Mga nagtataglay ng kanyang image talaga. May kaugnayan sa kanya. So, yung discipleship, hindi lang ito para iligtas yung mga tao sa kasalanan, mapatawad sila, kundi mapuno itong mundo natin ng mga tao na mayroong pagmamahal sa Panginoon, na may pagsamba sa Panginoon, na mayroong pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. For human beings to truly fulfill the cultural mandate, their hearts must be first to be subdued to God before they can rightly subdue the earth. This is what the Great Commission accomplishes. No? Yan ang nagagawa ng Great Commission, mga kapatid. So ang tanong ko sa inyo, what is your goal in life today? Ano ang goal ninyo sa buhay ngayon? No? Ano bang goal natin? Magtrabaho lang? Mag-asawa lang? Magkapamilya lang? No? At afterwards, mag-retire? Magpahinga? Yung sinasabi ni John Piper, pumunta sa isang lugar
at maghanap ng mga shells? Mangolekta ng mga shells? Yun ba ang trabaho natin? Hindi. Ang trabaho natin, mag-fulfill nitong Great Commission na ito because it is God's command. No? Na mapuno ang mundo natin ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Pero bago mangyayari yun, tayo muna dapat masubdue. Tayo muna dapat, ma-dominate ng Diyos. Siya muna dapat ang maging Panginoon ng buhay natin. Siya muna dapat ang maging tagapagligtas natin. So, pag tinanong natin si Pablo, di ba, marami siyang sinasabi. Ano yung goal niya sa buhay? Sabi niya, He became all things to all men so that by all means I might save some. And then sabi niya, hindi ko na nailagay dyan, 1 Corinthians 10:33, sabi niya, I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that they may be saved. He wants people to be saved. So yung goal niya, sa buhay niya, ay may makita ang mga taong naliligtas. Siguro sasabihin natin, si Pablo yan, paano ako? Ang sabi ng Bible, si Pablo rin nagsabi, 1 Corinthians 11:1, be imitators of me, as I am of Christ. So, tularan niyo ako, gayahin niyo ako. Tulad ni Kristo. Hindi naman tayo tinatawag na maging evangelist, pero meron nga nagsabi ng ganito Someone has said, we must all either radical goers, or radical senders, or supporters. The only alternative is disobedience. So, dalawa lang yan. You can either be the one to go and make disciples, or support and send disciples. So, the church is the one who will send disciples to make disciples sa ating mundo. Okay? Sana maging malinaw yan sa atin. Now, siguro, may konting oras pa naman. Minamadali ko na nga para meron pa tayong question and answer. So, yung relationship may relationship talaga yung cultural mandate sa Great Commission. Nakita nyo? Meron siyang relationship. Yung pa rin tutuparin pa rin ng Diyos yung kanyang cultural mandate na nasira ng kasalanan sa pamamagitan ng Great Commission. No? Yun ang dapat na makita natin. Ngayon, siguro, ang pagkakaiba lang nito, yung cultural mandate was given at creation, and from the time, it has always been humanity's job to turn the world into a paradise. At saka nung panahon na yun, nung ibinigay yun, ang tao, wala pang kasalanan. No? In contrast, medyo mahirap lang sa atin dahil gagawin nating disciple yung mga tao sa isang mundong makasalanan. No? Yun lang medyo mahirap na bagay doon. At ito ay ibibigay sa atin, sabi, hanggang sa matapos ang panahon. Pero ang tanong siguro, ano ba yung priority natin? Cultural or Great Commission? Should we concentrate in one direction or the other? Should building human culture take precedence over gospel ministry? Kasi ngayon, may mga nagtuturo na ngayon. Yan, tinatawag natin mga theonomists. Ayoko na lang bumanggit ng mga term kasi baka may nanonood sa atin dito na napapansin ko marami pong nanonood sa atin. Pero yung iba, medyo iba yung tingin kong paniniwala nila na pagdating sa issue ng pag-i-engage sa culture. Kasi ngayon, ang trabaho dapat daw ang isang Christian nag-i-engage ng husto sa culture. Babaguhin niya rin yung kultura. Pero we have no way to do that. The only way to do that is what? Great Commission. Diba? Hindi mababago ang tao No? Kaya niyo bang baguhin yung nangyayari? Ngayon, napaka-laki ng issue ng tinatawag na diba, yung pondo para sa flood control. Bilyon-bilyon ang halaga at napakalaki. So, paano mangyayari na, sige, mag-rally tayo laban sa kanila? Sa tingin ko, kahit mag-rally tayo laban sa kanila at kahit na masuplong pa sila, ang tao korap talaga ang puso. Meron pa rin lalabas na problema. May lalabas pa rin problema.
There is no other way to uh, to change the culture but through the gospel. So the priority for me is still the gospel. No? Sabi ni Paul, I have not used any of these rights. No, sabi niya yung dito sa 1 Corinthians yata yan, 9, verse 15 to 23. I have become all things to all men. Tingnan niya, I have become all things to all men. So, ibig sabihin, when I say, I have become all things to all men, nakikisama ako sa mga tao, kung kinakailangan kong magsuot, ng mga kasuotang hindi ako sanay, halimbawa, kung mahilig kang, katulad halimbawa, na yung pag pumunta ka sa mga Southeast Asia, di ba, galing kami sa conference, mga kasama namin, mga taga Sri Lanka, tsaka edi, pagdating doon sa loob ng kwarto, kami naka-short, di ba? Nag-short ako, siyempre matutulog ka, iba nagpapadjama. Sila yung iba yung suot nila parang kumot na nakaganon doon. Tapos naglalakad sila na gano'n, parang kakaiba, parang sinasabi ni Pablo, kung kinakailangan yun ang isuot ko, okay lang sa akin. Hindi para baguhin ng tradisyon, kundi sabi niya, I have become all things to all men so that by all possible means, I might save some. So sa gospel pa rin So I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessing. Yung parang ginawa ni Hudson Taylor, pagdating niya sa China, halos sabi nga ng iba, nung nandun na si Hudson Taylor sa China, parang hindi na daw malaman kung itong si Hudson Taylor ay isang British o isang Chinese. Kasi halos lahat ng gawin niya, parang Chinese na rin. Suot niya, lahat ng ginagawa niya ay tulad ng ginagawa ng isang Chinese na medyo kakaiba sa mga taga-West. Medyo iba yun Kaya marami nag-a-accuse sa kanya. Pero ginagawa niya so that makapenetrate siya at ma-share niya yung gospel. So, hindi kinakailangang mag-engage tayo sa culture Hindi kinakailangang gumawa tayo ng mga pamamarang kasi ngayon nangyayari. Sige, let us participate against the problem in the government so that we can change the government. How can you do that? Yung mga bata pa akong maliit, may rally na Bata pa akong maliit, nakikita ko na yung mga ganyan-ganyan noon. Hanggang ngayon may ganyan pa rin May pagbabago ba? Ano nagbabago sa tao? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Diba? So, in conclusion, ito yung implication pala, sorry. So, it is the duty of both individual Christians in the church to participate in making disciples, for this is God's appointed way to bring the world under the rule of His kingdom. So, ulitin natin yan, Duty natin, bilang individual at bilang Kristiyano, bilang church, na makibahagi, makilahok. You can either be a radical goers or radical supporters or senders. Si William Carey ay naging missionary or tinatawag na, di ba? The father of modern missions. Pero hindi niya nagawa ito nung sabi niya, walang naghahawak ng rope. Kaya sa kanya nanggaling yung someone who will hold the rope. Di ba, naalala niyo, meron tayo dati ditong offering. Meron pa ba tayo? Wala na ngayon, Joanne. Oo, natapos na, Meron tayong nilalagay ditong, ang pangalan yung holding the rope offering. Yun yung holding the rope, naglalagay tayo ng offering para doon sa mga nag-aaral sa Grace Ministerial Academy para masuportahan natin yung mga estudyante kahit papaano. Kasi kailangan nila ng support. Kailangan nila ng tulong para mag-aral sila at maging pastor sila o maging missionary sila. So we can either be radical supporters, senders, or goers in order to participate in the so-called cultural mandate. And the cultural mandate of subduing this world and populating this world with God's image bearers. So, by conclusion, God has begun
redeeming humanity so that through us, the world may be restored and transformed into His perfect kingdom. The primary means He has given for this work of redemption and restoration are evangelism and discipleship, the very commands of the Great Commission. So if we can outline the biblical theology of cultural mandate is this. There was a creation, no? There was a fall, lumikha ang Diyos at nahulog ang tao. There was a redemption through Jesus Christ and restoration. So pagdating ni Jesus, i-restore niya itong mundong ito at ang titira sa mundong ito ay lahat ng mga disipulo lang. Wala nang iba. And this world will be populated by true image bearers of God. Okay? So, yun lang. At meron kayong tanong o meron kayong gustong linawin o any comments, mga kapatid? Go ahead. You still have time for your questions and answer. For the questions, I mean. And I hope I will answer. Si Kuya Philip muna, bago si Alan. Kuya Philip, go. Pastor, Yung? nasaan na ngayon? Wala na rito sa mundo? Hindi na natin alam kasi nawala na po eh. Hindi ko rin alam kung ang sabi ng maraming mga scholars ay maaaring matatagpuan ito. Kasi may binanggit kasi doon sa Garden of Eden, yung dalawang ilog na kung tawagin ay Tigris at saka Euphrates, di ba? At yung Tigris, andun pa rin yan. Yung Euphrates River, andyan pa rin hanggang ngayon. Yan ay makikita sa Iraq. So, ang probability daw, maaring nandoon dati ang Eden. Pero hindi ko tiyak. At hindi rin natin alam kung nasaan doon. Yun ang sagot ko doon. Yung punong bunga na kapag pinitas nila, hindi na sila mamamatay. Ano yung pastor? May sinabi sa 23 na sa 22 ng Genesis 3. May punong may puno doon na pag pimitas sila, hindi na sila mamamatay. Ano yun? Yun ba yung buhay? Yung puno ng buhay. Iba po yung puno, the tree of life, di ba may dalawang puno doon sa halamanan ng Eden. Na tree of life, saka tree of the knowledge of good and evil. Yun yung sinasabi mo, yung tree of life. Actually, maraming iba-iba ang interpretation dyan sa bagay na yan. Meron nagsasabi, it's just a symbolic. I believe personally, it is a literal tree na kinakain din nila para sila ay mabuhay. No? So, I believe. Kaya, inalis yun, ang dahilan ng pag-alis noon, di ba, binantayan ng may nagbabantay ng mga cherubim na merong sword, no? Yun sa tree of life para hindi daw malapitan nung nahulog ang tao sa kasalanan. Kasi pag nakain nila, maaring mabuhay sila habang buhay ng walang kaligtasan. So yun ang isang maaring, yun tinakikita kong paliwanag doon. So binantayan nyo para hindi makain. Kinakailangan dumating muna yung tagapagligtas para pagdating ng araw, yung tree of life na kakainin nila. Sa Revelation, nakita nyo, may mga tree of life doon, di ba? Para isang pagkain ng buhay pang walang hanggan na hindi sila na wala ng problema sa kanilang kasalanan. So, yun yung nakikita ko. So, kailangang bantayan yon para hindi nila makain. Kasi pag kinain nila, habang buhay na silang buhay, pero walang kaligtasan. So, kinakailangan bantayan para antayin ang tagapagligtas. Salamat, Pastor. Sige, si Alan muna. Alan. Sandali. Alan. Para marinig ng... gusto kasi ng mga iba, naririnig daw yung tanong. Sige. Hello. Magandang umaga, Pastor. Paano masasabi natin doon sa mga Kristiyano na sa pumapasok sa politika kasi mas malalim sa kanya yung cultural mandate. Tapos pag nandun na siya sa politika, mas kitang-kita na natin na yung kanyang cultural mandate ang nangingibabaw doon sa kanyang Christian mandate. Tapos ang nangyayari pa,
Oo, oo. Napupulaan tuloy yung pagiging Kristiyano niya at ang lahat dahil yung kanyang gawi at kilos at pag-iisip masyadong malalim at masyadong papunta doon sa cultural mandate na tinatawag natin. Hindi madaling sagutin yung tanong ni Alan, mga kapatid, kasi sa tingin ko, based on experience, mukhang nagkakaproblema dito sa bansa natin. Although, pwede nating sabihin, sa ibang bayan, alam ba, si Abraham Kuyper ba yun, ay naging prime minister ng Netherlands. And he was a good prime minister. He was a Christian. No? He's a Christian. Pero in our case here, sa tingin ko lang, ang pagiging politiko sa bansang Pilipinas ay isang mapangahas kung ikaw ay isang Kristiyano na bagay. Sapagkat ang konting kibot mo, mapupulaan ng pagiging Kristiyano mo. Now, yung cultural mandate, hindi ko alam kung malinaw yan sa mga Christian politics na nandyan. Pero sa tingin ko, kung ikaw ay totoong Christian, ang trabaho mo ay gawin ang trabaho mo bilang isang mabuting congressman, senador, mayor, governor, o kung ikaw man ay naging presidente. Yun ang gawin mo, trabaho mong No? At, of course, hindi mo kinakailangang itago na ikaw ay isang Kristiyano. I believe, hindi dapat maging lantad din yun. Pero hindi ka naroon para isulong mo yung religious belief mo. No? Kundi ipakita mo sa mga tao ang paano maging isang mabuting pinuno ng isang lipunan. No? Yun ang sa tingin ko isang magandang patotoo at magandang opening sa Ebanghelyo. Ngayon, dun sa sinabi ni Alan, yan ay isang malungkot na experience ngayon. Sapagkat marami, mga nandyan, mga pastor pa nga, kilalang pastor. Kaya minsan magugulat ka. Diba ngayon, mayroong isang senador na nadawit. Ang daming sa yung bangalan niya. Kung totoo man yun, hindi natin alam, totoo o hindi. Kahit pa ba, medyo damay rin tayo. No? May isang congressman na napakainit at minsan pag nagsalita ay sobrang parang very un-Christian, no? Sama rin tayo ron na napupulaan ng pagiging natin. So yun ang isang ang mahirap na bagay na kinakaharap din ng lipunan na meron tayo rito sa Pilipinas. And I believe Christians can still be politicians. But you must, you have to think twice, thrice before you enter that because napakadumi ng politika sa ating bayan. Napakadumi talaga. Okay, si Erlinda. Pastor, medyo tanong ko lang po kasi kanina yung pinakikinggan ko about dun sa kultura po. Sa malawak po kasi po, Pastor, pag sinabing kultura, merong sa bahay, sa maliliit na merong mga kanya-kanyang kultura. Minsan po, sa church po, dito, iba-iba po ang kultura na kinalaki. Yung kunyari, pamilya natin, ibang kultura yung pinapairal sa iba-ibang pamilya. Kahit sa mag-asawa, yung nagmula ka sa ganito, tapos yung isa nagmula sa ganito, ang hirap. Kahit na matagal na kayong nagsasama, meron pa rin talagang pagkakaiba talaga na medyo pa rin kayo. Pero sa church naman, may mga na-observe ko lang po, minsan may mga kanya-kanyang opinion na parang yung sa tingin niya, yun yung tama. Na doon naman sa isa, kumbaga, nagtatanong ako, sabi ko, ano pa to? Equally important ba ito sa mga doktrina na kailangan yung tingin niyang tama, ay tama doon sa iba. So, nakikita ko, parang sa ko lang, pagka hindi naman nasasagasaan yung doktrina na kung ano yung sinasabi ng Biblia, siguro less important yun na hindi mo kailangan impose sa isang tao yung sa tingin mong tama. Kasi nga, dito po sa Great Commission, di ba po dito sa church, kailangan din ng discipleship. Di ba, meron din tayong mga, kunyari, kahit sinong mga bago na kailangan natin,
sa tingin natin, matutulungan natin sa pamaraan natin na ganito, mag-share, ganon. Pero marami din marami din yung minsan na nabibilaukan, parang naano sila na, ba't ganito yung sinasabi? Minsan to the point na parang na-offend na. So, nawawala yung kumbaga, parang yung Great Commission na dapat na sa church, minsan, nagdadalawang isip. Parang ganun lang po. Ano ka lang po, pastor? Medyo, ang tawag dito. Observation. Opo. Yun lang po. Hindi ko alam paano sasagutin yun. Tawag dito, anong kinalaman ba ng sinasabi mo, sister, doon sa ating cultural mandate? Siguro yung gusto ko lang i-tackle po yung pagdating sa kultura na meron tayo kanya-kanya sa family tapos dinadala natin dito sa church. Okay. Okay, kung yun ang ibig sabihin, naiintindihan ko yan. Totoo yun. Kaya nga pinag-uusapan natin, pag sinabing culture, malawak yan. Malawak ang naabot. No? At may kultura tayo sa pamilya, may kultura tayo sa community natin, may kultura tayo sa government, may kultura tayo sa church, no? Ngayon, hindi mo pwedeng i-impose yung culture mo, no, sa isang kultura, halimbawa, sa bahay, gagawin mo rito sa church, no? Na parang gusto mong baguhin kagad. Pero, ang tanong, bakit mo babaguhin? May mali ba? Yun unang tanong. Meron bang nakikita kang unbiblical na pamamaraan kaya gusto mong baguhin? O gusto mo lang baguhin dahil yun ang fit sa'yo, o kaya yun ay mas convenient ka, o something na very secondary ang mga bagay na yan. Ang dapat nating tingnan lagi yung essential. What is essential in the church? What is essential? The essential actually, the marks of the church, the first of all is the preaching, and then the sacraments that we are doing, every now and then, no? So yun ang marks of the church. That's the maintaining marks of the church. Yung mga bagay na dapat nandoon yun. And so sa preaching, nandyan yung doctrine, nandyan yung theology, nandyan yung mga bagay na yan. In terms of implementation, iba-iba ang implementation. Maging sa pamamaraan ng pagdidisiplina natin sa mga anak natin, iba-iba ang ating pamamaraan. No? Merong iba, militar kung magdisiplina. Sa pagsunod daw doon sa ang rod, ang siyang magtatanggal ng kahangalan ng bata. So grabe kung mamalo, no? Parang disiplinado. Pero yung iba naman, hindi naman, ina-apply pa rin niya in a different way. So, we should not impose our own way of doing things. But as long as we are still in connections or consistent with the principle of the Scripture. Pero kung sa tingin mo, may mali, may sinalabag sa Biblia, dapat tayo mag-reform. No? Ang tawag natin doon ay, a reformed church is always reforming. No? Ang isang iglesyang reform ay patuloy na nagiging reform. Wala na? Si last na to, siguro si, Ludi. Lahat po kasi ng church may mga cross na. Pero ano pong may cross. Pero ano pong masasabi niyo na bakit bawal mag-sign of the cross? Okay. Gusto ko lang sabihin, tama naman yung sabi ni, kasi kahit sa mga Christian church, may mga symbol ng cross. Pag pumunta kayo, lalo na sa ibang bansa, sabi nga nila, sa Korea daw, may mga Christian church daw doon, pagkagabi, malalaman mo na may mga simbahan kasi may mga cross, kasi may ilaw. No? Pero walang nakabayubay. Walang nakabayubay doon. No? Now, gusto ko lang sabihin na hindi natin, yung cross, pag tinitingnan natin yung cross, tinitingnan natin dito yung nangyari doon sa cross. Yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Diba? Pero, wag nating isipin na yung cross mismo ay may kapangyarihan. Yung cross na yan, yung cross na kahoy na may ganyan, at may kapangyarihan sa buhay ng isang tao. Ngayon, ang tanong ni Ludi, yung pagsa-sign of the cross. Ngayon, bakit nagsa-sign of the cross? Now, bakit sa Tagalog nag-aantanda? Di ba? Usually ginagawa yan dahil mayroon kang gustong mangyari. No?
proteksyon o manalo ka sa isang paligsahan. Di ba? Noong araw, boboxing. Nagsa-sign of the cross muna. Eh, yung kalaban mo, nagsa-sign of the cross din. Ano, naglalaban yung pareho ninyong cross ngayon. No? O kaya naman, yung iba, pag nagsa-sign of the cross, eh, iba eh, yung mayroong malaki, yung iba naman, medium, yung iba naman, dito lang. Di ba? What's the point of that? Ano bang nangyayari? No? Isa pa, ako, bigyan ko kayo ng halimbawa, noong bata pa ako, kasi nga, lumaki naman kami sa Katoliko, ang paniwala ko nung araw, pag nagsa-sign of the cross ako, yun ang magiging way ko patungo ng heaven. Kaya, bumabiyahe kami sa Manila, kasi naghahatid sundo ako sa tatay ko, lahat ng simbahan na nadadaanan nagsa-sign of the cross ako talaga. Ngayon, minsan nakakatulog ka. Inaalala ko, may nalagpasan ako, kaya dadamihan ko na yun kasi naalala ko kasi may nalagpasan ako. Baka magkulang ako pagdating ko sa heaven. Ngayon, ang totoo lang marami pa sa mga cross na akala ko nung araw kasi dyan sa sukat. Di ba dyan sa sukat na paglagpas nyo nung pinaka-exit ng sukat, meron kayo makikita rito na Village Baptist Church. Malaki yung cross na ganyan. Akala ko nung araw, ano rin yun pala Christian Church yun no? So, pati nagaganyan din ako. So, nung nakakilala ko sa Panginoon, nakita ko, ay wala nang kabuluhan ng lahat ng ito. Hindi po kailangan ng mag-sign ng cross. Ang kailangan ko ay panampalatayanan yung ginawa ni Kristo doon sa krus. So, So, ano ba? Iba-iba yung kahulugan ng krus doon sa mga nagsasign nagtanda dahil natatakot siya, mayroong nakakatakot na bagay, o kaya naman para matalo niya yung kalaban niya. Di ba? Ano pa? Yung iba naman, ginagawa nilang agimat. No? O pag may inaalihan ng masamang espiritu, dilalagay yung ano magagawa nung kahoy? Babaliin lang yan nung Naintindihan nyo? Kahit na nga yung Bible maling-mali yung ginagawang practice ng ibang mga pastor na may inaalihan ng masamang espiritu, kinuha yung Bible, nilagay sa mukha, talaga totoo, nandun ako mismo lagay natin Bible, nilagay. Nung nilagay na sinira lang bakit papel lang yan Walang kapangyarihan yan. Printing lang yan. Ang kailangan ay yung kapangyarihan yan ay yung nandoong nakasulat. Yung salita ng Diyos na nakasulat doon. Hindi yung mismong papel o yung mismong libro. Walang kapangyarihan. Tulad din ng krus na yun. Kaya walang kapangyarihan yan sa buhay natin. Siguro, tapusin ko na muna rito kasi on time, na oras na. Maraming salamat po mga kapatid.